Okay, rinasay minasang. Welcome to another day of my life in Japan. It's Yasumi time sa work and I need to laba my clothes pero iniwan ko lang kasi lalabas ako papuntang Yumo cause I need to buy tinapay at milk para sa everyday breakfast. After ko mabay yung mga kailangan ko, nagpay na din ako sa counter na then umalis ako. Saka yung BRZ na dalawa lang yung gulong. Kasi need ko pumunta sa kabilang store which is sa Genki nga kasi need ko na talagang bumili ng lotion kasi nagiging lizard na tong balat ko sa sobrang dry dahil summer na nga dito sa Japan. Buti naman nang pumunta ako doon, isa na lang talaga yung natirang lotion which is yung Cetaphil na lotion at facial wash din. After ko mag-get yung lotion, pumunta na din ako sa counter para magbayad. Na din ako sa Genki after ko magbayad, sakay ng bike ulit papuntang bahay kasi 30 minutes lang din naman ride. Fast forward, nasa apartment na din ako at sinampay ko lang yung mga labahan ko kanina. Ang kaso nga lang nagkulang yung hanger kaya need ko naman umalis ulit papuntang Daiso kasi bibili na ng hanger. Buti nakakuha ko ng murang hanger na 100 yen lang and 40 pesos lang siya for Philippine money. 12 pieces na din kasi dalawa binili ko. After ko magbayad nito, nakauwi na din ako sa bahay at tinapos ko na yung sampayin ko. After nun, nagyaya naman yung mga senpai na mag-basketball since Yasumi naman. Ayaw ko sanang sumama kasi I'm not good at it naman. Pero need kasi i-meet yung ibang mga senpai for formality lang ba. Kaya ang ending, nanonood na lang ang bating sa gilid. Kasi hindi nga ako marunong mag-basketball. Pero after nyan, a few minutes lang, pinag-sub ako para mag-basketball. Putik na yan. Pero nagulat sila kasi lagi daw ako nakakapag 3 points. Since 2 hours lang yung play, we decided na mag-go home na. Pero hindi pa nga nakaka-unride sa mga bike namin. Naalis na naman kasi nagyaya sila papuntang 2nd Street. Isa din siyang store dito sa Japan kung saan maraming second hand na mura lang. Kaya sikat siya sa mga OFW na nagtatrabaho dito sa Japan. Tapos may inihintay kami dyang sapatos yung kulay pink dyan. Pero naka-G ako dito ng sapatos na around 4k pesos lang. Tapos ang original niya is 10k. One of the reason bakit siya binili kasi goods pa. Then nag-crave lang kami ng McSdo. Kasi akala namin may chicken. Yung pala lahat lang puro burger. Kaya burger na lang in-order namin dyan. Pero masarap naman kasi malaki yung burger. Tapos maraming serving. After namin mag-McSdo, pumunta lang kami ng Biwa Lake. Like yung lake dito sa Japan na pinakamalaki. Nagbike lang kami since malapit lang din siya dito sa amin. Kasama pala namin dito yung tatlong senpai kasi tinutour nila kami dito kasi baka baguhan nga lang kami dito sa Japan. Dumaan lang kami sa may train station kasi dito yung malapit na route. A few minutes lang nakarating na din kami sa Biwa Lake. Then we decided na tumambay lang saglit kasi mamayang 6:30 PM pa yung sunset. Pero maganda rin naman na siya at kahit hindi pa nagsi 6:30. At ayun na nga, lumabas na nga yung sunset and sobrang ganda ng paligid na to. Maraming nagfi-fishing dito sa side na to eh. Medyo tumagal din kami doon kakanood ng sunset. Then konting chika lang din kasi kasama namin yung tatlong senpai na sa same building lang din namin ng apartment. Nung nawala na yung sunset, we decided to go home na kasi may unting salo-salo pa later. Kasi darating din yung ibang senpai doon sa apartment namin kasi magkakaroon ng welcome celebration at nagluto lang diyan si Joms ng sinigang. Ang sarap ng sinigang na niluto ni Joms. By the way, ito na pala yung mga senpai namin. Although hindi sila kompleto kaya kumain na din kami. After namin kumain dyan, nagkaroon lang ng onting inuman pero inabot kami dyan ng alas 12. Ja, mata ni Minasang.